Welcome back sa Ride with Ryan. Today, bumisita tayo sa Toyota Marikina para silipin o tignan itong Toyota Rush na GR Sport. Lahat yan titignan natin, mapa interior, exterior, at performance. Kaya naman samahan mo akong hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least may ideya ka na. Una sa lahat sa dami ng choices ngayon pagdating sa compact SUV segment, may mga sasakyan talaga na tahimik lang pero consistent. Isa na nga dito itong Toyota Rush. Hindi din ito all-out performance compact SUV na tulad ng iba, pero may mga subtle na pagbabago, design, stance at konting refinement na naglalagay dito sa mas premium na direction. Meron tatlong variant itong Toyota Rush. Una yung 1.E variant na manual transmission, pangalawa yung 1.5E variant na automatic transmission, at itong top of the line na GR Sport na nire-review natin ngayon. Kung pagmamasdan yung front fascia, medyo aggressive kumpara sa mga previous version. Hindi siya sobrang sporty pero may intent. Yung sa front grille, naka-gloss black finish, horizontal slats ang design, which visually nagpapalapad ng stance ng sasakyan. Hindi siya flashy pero malinis tignan. Sa headlight, naka-smoke type LED na ito. Meron din siya ng clearance lamp na LED with line guide. May pagka-slim profile ito, tapos may pagka-sharp edges parang may konting squint look na nagbibigay ng konting attitude. Functional din kasi mas focus ang beam pattern lalo na sa gabi. Sa baba, makikita mo yung fog lamps na nakalubog sa housing na may geometric lines. Hindi lang siya dagdag ilaw, part siya ng overall design language ng bumper. Medyo rugged ang dating pero hindi naman sobra. Yung sa lower bumper area, may silver accent, parang skid plate effect. Hindi ito totoong skid plate pero visually, nagbibigay ng off-road hint. In other words, parang part siya ng body kit ng GR Sport. Sumunod naman nating tignan yung side profile. Yung mga body lines simple lang. Wala masyadong mga exaggerated folds. Pero may mga character line na dumadaan from front fender hanggang dun sa rear, giving it a stretch look. Hindi siya tulad ng ibang crossover na pababa yung rear glass line para magmukhang sporty. Dito, medyo straight at mataas yung window line, which makes sense kasi 7-seater layout ito. Mas priority niya yung visibility at headroom kaysa sa style. Mapapansin mo rin yung mga chrome trim na sumusunod sa lower edge ng windows. Ito yung simpleng detail na nagbibigay ng konting premium touch para hindi magmukhang bare. Sa side mirror, naka-body color naman na ito. Combination na rin ng side turn indicator. Even yung sa mga door handle ay naka-body color na. Tapos meron pa siyang smart entry function. Ang difference niya sa E-variant ay naka-keyless entry. Dito sa may itaas ay equip na din ito ng roof rail. Inabang talaga yan para sa mga third-party accessory na ilalagay mo. Just in case lang kung gusto mo maglagay ng cargo dito sa ibabaw. At naka-shark fin antenna na din ito. Ang isang nagdadala dito sa side profile ay yung kanyang side body molding na merong GR badge for additional character na rin sa side profile. Of course, hindi lang naman yan for the aesthetics. Since top of the line nga ito, part na rin siya ng GR Sport na body kits. And then combination pa siya ng mga black body cladding niya dun sa paligid niya for additional protection habang nananakbo yung sasakyan para dun sa mga possible na tilansik. Yun naman regarding sa wheels and tires, equip ito ng 215, 60, R17 na alloy wheels. Ventilated disc sa harap at drum brake naman sa likod. Isa na itong two-tone finish, usually combination ng machine face at black accent. Napansin ko lang na medyo angular yung design spokes nito. Ang good thing dito since equip siya ng 17-inch alloy wheels, makapal din yung sidewall ng mga gulong for additional comfort lalo na sa mga uneven roads. Yun naman dito sa tail section, para sa akin simplihan lang din. Medyo mas refined lang din yung itsura. Malinis yung integration sa body, hindi siya mukhang pilit. Even yung sa tailgate, simple lang, wala masyadong design element. May konting contour line para hindi masyadong flat tignan. Sa baba, may rear bumper na gray and black cladding. Same thing dun sa harap, which means consistent yung design language. Manonotice mo na naka-GR Sport na din yung rear bumper dito sa likod. Para sa akin, yung rear spoiler talaga ang nagdadala dito. Tapos meron pa siyang pinaka third brake light niya. Good enough for additional visibility sa gabi. Tapos equip ka na din ng reverse camera. Kung curious kayo sa overall dimensions, meron itong 4,466mm in length, 1,687mm in width, at 1,705mm in height. May ground clearance ito na 220mm at wheelbase na 2,685mm. Yung ganitong dimensions ng compact SUV, maganda na yung numbers niya. Even yung na-mention kong ground clearance, mataas na, comparing dun sa iba pang mga crossover vehicle. Tuloy tayo. Sumunod naman natin silipin ay ang interior. Pagdating dito sa dashboard, napansin ko kagad na driver focus yung approach niya. Hindi siya yung klase ng interior na sobrang daming layers at design cuts. Mas clean at functional yung arrangement, kaya madaling makita agad kung nasan yung mga controls. Yung dashboard mismo, combination ng hard plastic at textured panels. Of
Of course, hindi siya soft touch luxury setup, pero maayos yung fit and finish. Hindi siya yung mukhang substandard o parang pinilit lang. Maayos pa rin yung quality niya. Kung mapapansin, horizontally aligned yung mga design lines nito. Kumbaga ang effect, mas malapad tignan yung cabin kahit compact SUV lang siya. Maganda yung combination ng interior niya. May pagka-sporty contrast para hindi naman magmukhang plain tignan. Sa gitna, nandito yung infotainment system. May pagka-floating style yung design niya kaya mas modern tignan compared sa older Toyota interiors. Responsive naman yung touchscreen at importante naman dito, equip siya ng Apple CarPlay and Android Auto. Isa na siyang 7 inches display audio at available siya ng 8 speakers including na yung dalawang tweeter. Yun naman sa air conditioning system niya ay single zone automatic climate control. Kapag naman umilalim ka pa ng tingin, available ka dito ng 12 volt socket. Ang hindi ko lang napansin dito kung available ba siya ng USB port na para sa Type A at Type C. And of course yung kanyang shift knob na para sa park, reverse, neutral, and drive. Conventional type pa yung handbrake niya at available siya ng 3 cup holder. Yung dito sa may glove box enough lang din para lang mailagay natin yung mga common documents na nilalagay natin dito. Hindi naman siya malaki, hindi din siya maliit para lang malagay natin pati mga small items sa accessory natin. Subukan naman natin i-feel yung interior. Pag upo ko dito, una kong pinansin yung adjustable seats niya. Isa itong 6-way manual adjustable seats, habang yung sa passenger ay 4-way manual adjustable seats. Ayusin ko lang yung driving position ko according sa height ko na 5'7". Napansin ko din na mataas yung commanding view nitong Rush. Medyo mataas yung seating position kaya mas kita mo yung harap ng sasakyan as aware ka sa paligid habang nagdadrive. Malalaki yung windshield at side windows, kaya open yung pakiramdam sa loob. Yung hood line sa harap, madali mo rin tansyahin habang nagmamaneho, which helps lalo na sa masisikip na parking or sa city roads. Yung sa driver seat mismo, maganda yung support sa likod. Medyo firm yung back support niya which is nagustuhan ko din. Hindi ka nakaupo ng sobrang baba tulad ng ibang crossover, kaya mas relax yung driving posture mo lalo na sa city driving at traffic. Yung sa steering wheel naka-leather wrap na sa GRS variant, tama lang yung kapal niya. Comfortable hawakan kahit long drive. Maganda yung grip niya sa kamay ko. Nandito na rin yung audio controls at yung sa phone controls, kaya hindi mo na kailangan tanggalin yung kamay mo sa steering wheel ng madalas. Tapos yung sa instrument cluster, two-tone yung design niya. May information display na segment type. Simple lang at madali basahin. Analog pa rin mostly, para doon sa vehicle information data. Pag tumaas ka ng tingin dito sa may sun visor, available siya ng illuminated vanity mirror. Parehas na yan both sa passenger and driver side. Tapos yung pinaka-dome light nito para sa passenger and driver side din. Meron pa siya ditong lagayan ng salamin or sunglasses holder. Yung regarding naman sa seat material ay naka-fabric seat ito. Pero hindi naman siya manipis o madali masira. Para sa akin, advantage na rin yung naka-fabric seats. Mas presko siya gamitin lalo na sa mainit na panahon. Hindi siya mabilis uminit tulad ng full leather seats kapag nababad sa araw. Hindi rin naman siya yung sobrang lambot na tipong lulubog ka kapag umupo ka dito. Maganda yung grip ng fabric material kasi hindi masyadong dumudulas sa upuan habang lumiliko o biglang preno. Kaya for me, practical approach yung ganitong seat material ng GRS variant. Bukod sa simple, madali lang talaga siya i-maintain. Pagdating naman dun sa door side panel, simplihan lang din. Nakasabay dun sa design layout niya sa dashboard para nagko-complement sila sa isa't isa. May konting contrast sa stitching at dark trim pieces para nagbibigay ng mas premium na dating. Nasa natural position yung mga power window switch. Dito na rin located yung sa side mirror controls. More on hard plastic material yung gamit dito. Even yung sa stitching niya, design lang yon. Tapos sa lower part nito, may mga side door pocket ka pa. On top pa yung tigdadalawan na bottle holder, which is very useful nga naman. Hindi siya ganun kalaki pero sapat siya for daily essentials. Maliwanag yan ha. Sumunod naman natin tignan ngayon ay ang second row seats. Pagdating dito sa second row seats, dito mo mararamdaman yung practical layout ng Rush. Hindi sobrang lawak ng space pero maayos yung seating position kaya hindi siksikan yung pakiramdam. Mataas ng konti yung upuan so mas natural yung leg position ng pasahero. Pagdating naman sa legroom at headroom, decent naman, lalo na dahil sa medyo upright yung body design ng Rush. Inayos ko pa yung upuan sa harap na according sa seating position ko. Para sa height ko na 5'7", maluwag pa yung available na legroom. Tapos may stretch mo pa yung paa mo ng ganyan. Ma-appreciate mo din yung laki ng side window so mas maliwanag sa cabin. And of course yung air conditioning control switch niya para dito sa second row hanggang third row seats. Pag umilalim ka naman ng tingin, meron ka pang additional 12 volt socket. Good as charging port para sa mga nakaupo dito sa likod. Lumipat naman tayo sa third row seats. Regarding dito sa third row seats, para sa akin, usable siya for short trips o kaya naman sa mga extra passengers. Natatambol din siya para mas maganda yung access papunta sa likod.
Pagpasok ko dito sa third row seat, for me kasi hindi siya full-size adult comfort zone. Pero magandang option na meron kang extra seat kapag kailangan. So advantage pa rin na meron kang upuan sa likod. Better siguro kung mga kids yung mga sasakay dito. Sa storage naman may mga side pocket ka pa at meron pang cup holder. Decent storage para dito sa mga uupo sa likod. Doon naman tayo lumipat sa pinaka cargo space niya. Pagdating naman dito sa cargo area, available ka ng 220 liters na cargo space. Dahil nga 7-seater layout ito, naturally mas compact yung trunk space kapag nakababa lahat ng upuan. Sakto lang siya para sa ilang bags o daily essentials. O kaya naman hanggang mga mid-size luggage pasok na dito. Just in case na mabitin ka sa cargo space, that's the time na ifo-fold mo na itong upuan sa likod para lumawak pa yung cargo area mo. Yung folding mechanism naman straightforward lang gamitin. Hindi naman siya komplikado, kaya madali lang mag-adjust depende kung ano mas priority mo, passengers or yung cargo. Medyo mataas ng konti yung loading height dahil SUV stand siya, pero manageable pa rin sa actual use. Sa palagay ko naman sulit na yan. Sarado ko na, lumipat naman tayo sa engine bay. By the way, kung may gusto pala kayong ipa-review na unit, comment down below na lang. At susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. Para may line up na natin dun sa mga susunod pa nating content. Tulad na lang na isa nating subscriber na na-request itong Toyota Rush na GR Sport. Ito naman yung SRP ng pinag-uusapan natin dito. Once interested kayo or sa any Toyota vehicle, tawagan nyo lang si Dayan Esguera ng Toyota Marikina at i-mention nyo lang sa kanya na dito nyo napanood sa Ride with Ryan. Yun namang contact number, email address at iba pa, ilalagay ko na lang sa description para tuloy-tuloy na tayo. Yun naman regarding sa engine specs, meron itong 2NRVE. Isa itong 4-cylinder inline engine, 16-valve DOC or dual overhead cam with dual VVTi. May cylinder displacement ito na 1,496cc, habang may maximum output na 103 PS at 6,000 RPM. At maximum torque na 134 Nm at 4,200 RPM. Isa itong gasoline engine na may fuel tank capacity na 45 liters. Naka 4-speed automatic transmission na rear-wheel drive. Yung regarding sa fuel consumption, actually hindi natin siya talaga na test drive. Pero may nabasa ako nakakuha sila ng 8 to 9 km per liter sa city at 12 to 13 km per liter naman sa highway. Well, of course, magbabago pa naman yung numbers na yan depende sa driving behavior natin. Labas pa'y usapan dyan depende sa traffic condition sa Metro Manila. Mga bagay na kinoconsider natin pagdating sa fuel consumption. Kung naghahanap kayo ng sasakyan na may konting visual upgrade, try to consider tong Toyota Rush na GR Sport. Madali lang din naman siya i-maintain. And besides, reliable naman yung mga ganitong sasakyan. Hindi siya para sa lahat, pero kung pasok naman sa lifestyle mo, why not, di ba? O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Iwanan mo na kita ha. Asahan kita next content. Thanks for watching. Bye-bye!